Marshall Peak, Kabanata 4633. Pagbabalik sa Black Territory. Ito ay isang universe token. Ang Sectmaster ay partikular na humiling sa isang tao na gumawa nito para sa iyo. Paliwanag ni Senior Sister Jean. Gamit ang token na ito, maaari kang pumasok sa alinmang Universe Temple at tumanggap ng parehong pagtrato bilang isang Sectmaster ng Cave Heavens and Paradises. Itinuturing ba itong gantimpala para sa akin? Nagtaas ng kilay si Yang Kai. Siya ay gumugol ng halos 20 taon sa pag-aayos ng 5 Universe Temples, na mag-aalok ng napakalaking benepisyo sa maraming tao. Gayunpaman, ang mga Sectmasters ay medyo kuripot. Binigyan lang nila siya ng Universe Token at walang ibang kapaki-pakinabang na benepisyo. Umiling si Senior Sister Jean. Hindi talaga ito gantimpala. Umaasa ang Sectmasters na kapag nagkaroon ka ng pagkakataon na gamitin ang iba pang Universe Temples, maaari mo ring suriin ang kanilang Grand Arrays. Kung may problema, gusto nilang tumulong kang ayusin ito. Nabigo si Yang Kai na pigilan ang kanyang pagtawa. Ang mga Sectmasters ay medyo matalino, hindi ba? Sa tingin ba nila ako ay isang malayang alipin o ano? Sa isang tame-time na ekspresyon, sumagot si Senior Sister Jean. Maaari mo silang tanggihan, ngunit kailangan kong kunin ang Universe Token. Agad na ibinulsa ni Yang Kai ang token. Kalimutan mo na ito. Itatago ko ito dahil partikular itong ginawa para sa akin. Malumanay na tumanggaw si Senior Sister Jean. Dahil nalutas na ang usapin tungkol sa Universe Temples, babalik ako ngayon sa Great Battle Heaven. Palem. Nang matapos ang kanyang mga salita, diretso siyang tumalikod at umalis sa mag-ara. Hindi mapigilan ni Yang Kai ang mapangiti habang pinapanood siyang umalis. Anuman, ginugol nila ang huling 20 taon na magkasama, ngunit umalis siya ng walang pag-aalinlangan. Siya ay isang tunay na malayang tao. Malawak ang 3,000 mundo, kaya maaaring hindi na sila magkaroon ng pagkakataong magkita muli. Ang bagay tungkol sa mga Universe Temple ay isang uri ng aksidente. Hindi inaasahan ni Yang Kai na siya ay pipigilan ng ganoon katagal. Noon, nagpasya siyang mamasyal sa labas dahil gusto niyang magpahinga. May listahan ng mga bagay na kailangan niyang gawin. Gayunpaman, maliban sa pagbisita sa Langya Paradise, wala siyang nagawang kumpletuhin. Bagamat binisita niya ang Langya Paradise, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makilala si Zhang Ruoshi, na nanatiling panghihinayang sa kanyang puso. Sa kabutihang palad, bago siya umalis, sinabi niya kay Hua Qingxi na babalik siya sa loob ng 100 taon, sa makatuwid, kahit na hindi siya nagpakita ng mahabang panahon, hindi dapat magkaroon ng problema sa Star Boundary o Voidland. Pagkatapos ay kumuha siya ng Universe Chart at pinag-aralan ito. Pagkumpirma ng kanyang kasalukuyang lokasyon at pagmamapa ng isang ruta, nawala siya sa lugar sa susunod na sandali. Pagkalipas ng ilang buwan, dumating si Yang Kai sa Black Territory, kung saan personal siyang binati ni Luan Baifeng. Siya ang pinuno ng Black Prison, at tinawag ang kanyang sarili na Warden. Noong nakaraan, pagkatapos tulungan si Yang Kai na ayusin ang mga space array sa High Heaven Territory, bumalik siya sa Black Prison. Dinala rin niya ang higit sa 100 Heaven Opening Realm Masters mula sa Heavenly Sword Union na nahuli sa digmaan. Bagamat hindi marami ang 100 Ore Slaves, karamihan sila ay 4th grade at 5th grade Masters, kaya ang kalidad ay bumabuti sa dami. Dapat pansinin na pagkatapos ng epic battle sa High Heaven Territory, marami sa Heaven Opening Realm Masters mula sa Heavenly Sword Union at Voidland ang nasugatan o namatay. Ang mga taong nakaligtas sa malupit na labanan ay hindi mga ordinaryong cultivator. Kung mayroon mang ibang dakilang puwersa na nakakuha ng higit sa 100 alipin, magiging mahirap para sa kanila na hawakan. Ituturing silang walang awa at malupit kung papatayin lang nila ang mga taong ito, ngunit maituturing din silang malambot ang puso at mahina kung palayain sila. Gayunpaman, ang mga taong ito ay lubhang kapaki-pakinabang sa mga kamay ni Luan Baifeng. Ang Black Prison ay isang lugar kung saan minahan ang Blackstones, at kailangan ni Luan Baifeng ng maraming Ore Slaves para magawa ito. Ang kapaligiran ng lugar na ito ay pag-alit, at ang pinakamalalim na bahagi ay naglalaman ng nakakaagnas na aura na magpapapahina sa pamana ng miniature universe ng isang cultivator. Sa paglipas ng panahon, ang pundasyon ng isang tao ay babagsak at ang kanilang paglilinang ay masisira. Kaya naman, hindi mabilang na mga alipin ng mineral ang namatay sa Black Prison sa paglipas ng mga taon. Sa labas ng palasyo, tinitigan ni Luan Baifeng si Yang Kai nang may sama ng loob. Saan ka nang galing nitong mga taon? Sinabi ko kay Xin Pang na magtungo sa Star Boundary at hanapin ka, ngunit wala kang makikita. Nakasunduan nila ni Yang Kai, dapat ay bumisita siya sa Black Territory mahigit 10 taon na ang nakararaan. Sa kasamaang palad, walang anumang balita tungkol sa kanya.
Sinabi niya kay Zin Pang na hanapin siya sa Star Boundary, ngunit nakaalis na siya. Hindi rin alam ni Hua Qingxi ang kinaroroonan ni Yang Kai. Kung hindi dahil konektado sila ng loyalty list, iisipin ni Luan Baifeng na namatay na siya. Napigilan ako ng ilang bagay. Walang pakialam na sagot ni Yang Kai. Narito ako ngayon, hindi ba? Inilibot ni Luan Baifeng ang kanyang mga mata. Kailangan mo bang magpahinga muna? Hindi na kailangan yan. Ang bagay na ito ay hindi maaaring ipagpaliban. Magsimula na tayo. Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay. Kahit na ang kapaligiran sa Black Prison ay kakilakilabot, ang lugar na ito ay mayaman din sa mga mapagkukunan. Sa kasalukuyan, si Yang Kai ay nagmamay-ari ng Void Star City at 5% stake sa High Heaven Star City. Ang una ay isang first-class Star City na maihahambing sa mga kinokontrol ng Cave Heavens and Paradises habang ang huli ay isang Super Star City na una sa uri nito. Ang parehong Star Cities ay lubhang popular at maunlad. Mayroon din siyang eksklusibong pagmamay-ari ng isang New Great Territory. Dahil marami na siyang ari-arian ngayon, hindi na siya mahirap. Ang dalawang Star Cities at ang New Great Territory ay parang treasure troves na patuloy na makakapagbigay ng pangangailangan ng mga nasa Voidland at High Heaven Palace. Gayunpaman, mayroong patuloy na kakulangan ng mga materyales ng Yin at Yang element sa 6th grade at mas mataas. Maging sa dalawang Star Cities o sa New Great Territory, halos wala silang mahanap na anumang materyal na Yin at Yang element sa 6th grade at mas mataas. Sa kabilang banda, sa kalaliman ng Black Prison, ang Ore Stars ay may disenteng pagkakataon na makagawa ng mga materyales ng Yin at Yang element sa 6th grade at mas mataas. Sa patuloy na pagpapakain mula sa World Tree sa Star Boundary, ang High Heaven Palace ay nasa isang paborebleng posisyon. Sa hinaharap, magkakaroon sila ng maraming mahuhusay na disipulo at marami ring kabataan na maaaring direktang umakyat sa 6th grade Heaven Opening Realm. Ang mga taong ito ay nangangailangan ng 6th grade na materyales upang makamit ang isang pag-akyat. Naalala pa rin ni Yang Kai ang mga paghihirap na naranasan ng mga Great Emperor noong sila ay naglilinang. Sa oras na iyon, upang maghanap ng mga materyales sa 6th grade Yin at Yang element, gumugol sila ng hindi mabilang na dami ng oras at lakas. Sa huli, ang Black Territory ay kung saan natagpuan ang karamihan sa kanyang tagumpay. Kinailangan ni Yang Kai na makabuo ng isang pangmatagalang plano para hindi na nila kailangang magtanong sa paligid para sa mga naturang mapagkukunan sa hinaharap. Sa pagbanggit ng 6th grade na materyales, hindi naiwasang maalala ni Yang Kai ang mga mapagkukunang ibinigay sa High Heaven Palace ng Cave Heavens and Paradises. Sa oras na iyon, ang lahat ng high-grade masters ay napagkasundoan na maaari silang makakuha ng 5 disipulo mula sa Star Boundary tuwing 100 taon, at kailangan nilang bigyan ang High Heaven Territory ng isang set ng 6th grade na materyales para sa bawat isa sa mga disipulong ito. Isinaalang-alang na ni Yang Kai na ang mga materyales ng 6th grade Yin at Yang element ay napakabihira. Kahit na ang Cave Heavens at Paradises ay may ilan sa mga ito, hindi sila papayag na ibigay ang mga ito. Gaya ng inaasahan, ang Cave Heavens and Paradises ay talagang hindi nagbigay sa kanila ng anumang materyal na Yin at Yang element. Ang High Heaven Palace ay nakakolekta ng napakaraming 6th grade metal, wood, water, fire, at earth na materyales, ngunit walang Yin o Yang element. Ang lahat ng mga materyales ay ipinagpalit para sa 5th grade at maging sa 4th grade na materyales na may parehong halaga. Iyon ang dahilan kung bakit nagalit si Yang Kai. Sa kabila nito, hindi niya sisisihin ang Cave Heavens and Paradises sa pagiging kuripot, dahil ang mga materyales ng 6th grade Yin at Yang element ay mga strategic resources din para sa kanila, kaya hindi nila ito madaling mailabas. Kung gusto ng Voidland at High Heaven Palace na maging kasing lakas ng Cave Heavens and Paradises na iyon, kailangan nilang kolektahin ang mga materyales na ito at makaakit ng maraming mahuhusay na tao ng sabay-sabay. Sa kabilang banda, malaki ang pag-asa ni Yang Kai para sa Black Prison. Mahigit sa kalahati ng 6th grade Yin at Yang element na materyales na kakailanganin ng Voidland at High Heaven Palace ay malamang na magmumula sa lugar na ito. Ito ang space array na matagal kong binuo. Kailangan mong makita kung mayroong anumang problema bagaman. Total, wala akong alam tungkol sa Tao of Space. Binato ni Luan Baifeng si Yang Kai ng Jade Sleep. Matapos itong kunin, inilagay ni Yang Kai ang kanyang Divine Sense dito at panapanahong tumatango. Ang space array ay halatang nagmula sa mga ipinakita sa kanya ni Yang Kai dati, ngunit ito ay mas malaki at mas komplikado. Nang sabihin ni Shu Linggang kay Yang Kai na ayusin ang ilang space array sa nakaraan, tinulungan siya ni Luan Baifeng. Ang babaeng ito ay likas na talino pagdating sa Tao of Spirit Arrays.
Nakagawa lang si Yang Kai ng ilang space array kasama niya, ngunit halos kabisado na niya ang mga ito at makapag-alok pa ng ilang bagong insight. Hindi pa nakakita si Yang Kai ng isang taong mas mahuhusay kaysa sa kanya sa Tao of Spirit Arrays. Maging si Grandmaster Wu Liang, na nagtayo ng 9 Heavenly Layers Grand Array, ay mas mababa sa kanya. Kung hindi dahil wala siyang alam tungkol sa Tao of Space, kaya niyang nagawa ang bagong space array na ito ng mag-isa. Matapos dumaan sa Jade Sleep, tumanggo si Yang Kai. Walang malalaking problema, at minarkahan ko ang mga lugar na nangangailangan ng maliliit na pagbabago. Pag-usapan natin ito ngayon dahil kailangan pa nating pinuhin ang array. Walang pagmamadali sa paglipat ng Ore Stars sa ibang lugar. Dahil ikaw ang boss, ikaw ang may huling salita. Si Luan Baifeng ay mukhang walang pakialam. Umupo sila sa lupa habang nagsimula silang gumuhit ng kung ano sa lupa habang nag-uusap. Ginugol ni Yang Kai ang nakalipas na 20 taon sa pag-aayos ng mga sirang Universe Temples. Sa panahong iyon, nasaksihan niya ang kahangalan ng Grand Array sa Universe Temples at naunawaan niya ang karunungan ng mga sinaunang tao. Habang pinag-iisipan din niya ang kanyang sariling mga insight, nakakuha siya ng napakalaking gantimpala. Ang Grand Array sa Universe Temples at Space Arrays ay gumana sa magkatulad na paraan, kaya mayroong isang bagay na matututunan ni Yang Kai. Hindi nagtagal, halos ganap na nabago ang paunang plano ni Luan Baifeng. Sa halip na magalit, siya ay buong kasakiman na hinigop ang kakanyahan ng Space Array sa kanyang sariling kaalaman. Makalipas ang isang buwan, nagpakawala ng mahabang hininga si Yang Kai at tumayo. Iyon na nga, wala na tayong ibang mababago. Hinaplos ni Luan Baifeng ang kanyang glabela at tumangala kay Yang Kai. Talagang napakatalino mo sa Tao of Spirit Arrays. Nakangiting sagot ni Yang Kai. Nag-aral lang ako ng kaunti sa Space Arrays. Wala akong alam tungkol sa ibang Spirit Arrays. Si Luan Baifeng ay hindi interesado sa pagkabigla sa kanya, kaya nagtanong lang siya. Kung walang problema, sasabihin ko sa kanila na pumunta ngayon. Tumanggo si Yang Kai. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating sa lugar na ito ang ilang daang malungkot na Heaven Opening Realm Masters, sa pangunguna ni Xin Pang. Ang mahigit 100 tao sa harapan ay sumalungat sa mga ekspresyon nang makita nila si Yang Kai. Sila ay natatakot, galit o masama ang loob. Ang mahigit 100 tao na ito ay ang mga bihag mula sa Heavenly Sword Union na dati nang ibinalik ni Luan Baifeng mula sa High Heaven Territory. Ito ay maliwanag na sila ay nabubuhay ng isang kakilakilabot na buhay dahil ang lahat ng kanilang mga aura ay hindi matatag. Kahit na ang ilan sa kanila ay kumikislap kay Yang Kai, sila ay tila mahina tulad ng galit na mga pasang may sakit. Binabati ni Xin Pang si Master, at binabati si Warden. Nagmamadaling lumapit sa kanila si Xin Pang na may nakakabinging ngiti. Iniwan din ng taong ito ang kanyang pangalan sa loyalty list, at kahit na wala siyang backbone na masasabi, siya ay isang medyo makapangyarihang 5th grade master. Iniabot ni Luan Baifeng ang kanyang kamay sa kawalan at hinawakan ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatitig kay Yang Kai. Habang nakakuyom ang kanyang leeg, itinulak niya ang kanyang World Force at Ninishan. Mukhang hindi pa rin alam ng iba sa inyo ang lugar nyo. Hindi alintana kung sino ka sa nakaraan, ikaw na ngayon ang pinakamababang alipin ng Ore sa Black Prison. Ang reyna na ito ang makakapagpasya kung mabubuhay ka o mamamatay sa gusto niya. Habang ang lalaki ay may lakas ng loob na sumulyap kay Yang Kai, halatang takot siya kay Luan Baifeng. Hindi tiyak kung ano ang kanyang pinagdaanan sa nakalipas na ilang taon, ngunit habang siya ay nag-hover sa kalagitnaan ng hangin, siya ay tila nalilito. Hindi rin niya nagawang pigilan dahil nasa mas mataas na kaharian siya. Ang mga alipin ng mineral ay dapat kumilos tulad ng mga alipin ng mineral. Kung may maglalakas loob na maging impolite ulit, haantong ka sa kanya. Nang matapos ang kanyang mga salita, mas pinalakas niya ang kanyang kamay. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay agad na sumabog sa ambon ng dugo habang ang kanyang World Force ay nawala. Martial Peak, Kabanata 4634. Void Yin Yang Mirrors. Pinatay ni Luan Baifeng ang 5th grade Heaven Opening Realm Master na may ngiti sa kanyang mukha, na parabang siya ay nakatapak sa isang langgam. Bagamat ang mga aliping ito ay lubos na nababatid kung gaano kalupit ang babaeng ito, natakot pa rin sila. Lahat sila ay ibinaba ang kanilang mga ulo upang maiwasang matarget siya. Walang ekspresyon sa mukha ni Yang Kai dahil hindi siya nakiramay sa kanila. Sinabi na maaaring itama, at ang talo ay palaging nasa mali. Kung ang mga mula sa Voidland ay natalo sa labanan, ang higit sa 1,000 Heaven Opening Realm Masters nito ay mapupunta sa mas masahol pang estado. Magsimula na tayo. Walang emosyong utos ni Yang Kai. Tumanggo si Luan Baifeng at nagsimulang magayos.
Ang dahilan kung bakit kailangan nilang tipunin ang lahat ng mga aliping ore sa Black Prison ay dahil sila ay lilikha ng isang bagay na napakahalaga, na nangangailangan ng maraming lakas tao at mapagkukunan. Bago bumalik si Luan Baifeng sa Black Territory mula sa High Heaven Territory, binanggit ni Yang Kai sa kanya ang isang kakaibang ideya. Dahil ang Heaven Opening Realm Masters ay maaaring maglakbay sa void sa pamamagitan ng space arrays, may posibilidad na ang ore stars na umahover sa inner region ng Black Territory ay maaari ding ilipat sa parehong paraan. Siyempre, para ilipat ang ore stars, mangangailangan ito ng napakalaking space array. Dati, gumamit si Yang Kai ng malupit na puwersa para ilipat ang isang ore star sa outer region. Hindi lamang iyon nag-ubos ng maraming oras at enerhiya bagaman, ngunit kailangan din niyang patuloy na magpalit ng mga direksyon at kontrolin ang bilis ng paglalakbay, na medyo mahirap. Kung hindi sinasadyang nabangga niya ang ibang ore stars, mauubos ang effort niya. Gayunpaman, kung magagamit niya ang Dao of Space at direktang ilipat ang ore stars, magiging mas madali ang mga bagay. Gayunpaman, upang makamit ito, kailangan nilang gumawa ng maraming paghahanda ng maaga. Tulad ng sinabi ni Yang Kai, walang pagmamadali sa paglipat ng ore stars dahil kailangan muna nilang ihanda ang lahat. Kung matagumpay na maisakatuparan ang kanilang plano, ang kanilang kahusayan sa pagmimina ng black stones ay lubos na mapapahusay, at ang kanilang pagmumulan ng 6th grade at higit pa sa yin at yang element na materyales ay mas isecure. Sa nakalipas na 20 taon mula nang bumalik si Luan Baifeng sa Black Territory, idinisenyo niya ang bagong space array na ito. Hanggang sa pagdating ni Yang Kai bago ito makumplito, dahil kailangan niya ng tulong ng kanyang mastery sa Dao of Space. Dahil ang ore stars sa Black Territory ay dumating sa lahat ng iba't ibang hugis at sukat, ang array ay kailangang maging flexible at adjustable. Bilang paunang kinakailangan, pinagsama ni Yang Kai at Luan Baifeng ang kanilang mga insight tungkol sa Dao of Space at Dao of Spirit arrays bago likhain ang space array na ito na hindi pa nakikita sa mundo. Sa sumunod na 3 taon, ilang daang Heaven Opening Realm Masters ang napuno ng trabaho sa palasyo sa paligid ng Black Territory. Ang ilan sa mga Heaven Opening Realm Masters na ito ay mga eksperto sa iba't ibang kasanayan. Halimbawa, may ilan na sanay sa artifact refining. Si Luan Baifeng ay magtatalaga ng ilang mahahalagang gawain sa mga taong ito habang ang mga malalakas ngunit walang kasanayan ay kailangang tumulong sa tabi. Si Yang Kai ang nangunguna sa lahat habang sinusuri niya ang bawat proseso upang matiyak na walang mga problema. Pagkalipas ng 3 taon, 16 na artifact ang natapos sa wakas. Hinati sila sa 2 set na may 8 artifact sa bawat set. Ang isa sa kanila ay si Yin habang ang isa ay si Yang. Para silang 2 gilid ng salamin. Dahil sa katangiang ito, ang kumpletong hanay ng mga artifact ay pinangalan ng Void Yin Yang Mirrors ni Yang Kai. Ang bawat artifact ay talagang isang array board na ginawa gamit ang hindi mabilang na mga mapagkukunan. Kung sila ay ipinagpalit para sa Heaven Opening Pills, ang bawat individual na salamin ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 3 bilyong tableta. Kung si Yang Kai ay hindi nagmamay-ari ng 2 Star Cities at isang New Great Territory at hindi naghanda ng napakaraming materyales bago siya umalis, hindi siya maglalakas loob na subukan ito. Dahil ang array board ay nagkakahalaga ng 33 bilyon, ang set ng 16 na artifact ay nagkakahalaga ng 48 bilyon sa kabuuan. Sa napakalaking halaga ng pera na ito, makakabili ang isang tao ng ilang daang materyales sa 7th grade. Sapat na iyon para mabangkarote ang anumang dakilang puwersa ng 2nd class. Kalahati ng lahat ng materyal na pag-aari ni Yang Kai ay naubos sa nag-iisang pagsisikap na ito, kaya naman nakaramdam siya ng matinding pagkadurog ng puso. Kung ang kanyang plano ay matagumpay, higit pa sa babalikan niya ang kanyang mga pagkalugi at maging maruming yumaman. Gayunpaman, kung ito ay nabigo, siya ay magdaranas ng napakalaking pagkalugi. Sa kabila ng pagiging mayaman, lumitaw pa rin siya na nag-aalala pagkatapos makumplito ang Void Yin Yang Mirrors, na binubuo ng 16 na artifact. Ipinasa niya ang 8 artifact, ang Void Yin Mirrors, kay Luan Baifeng habang iniimbak ang kaukulang Void Yang Mirrors. Pagkatapos huminga ng malalim, tumingin siya sa direksyon ng inner region ng Black Territory at sinabing, "Maghintay ka lang dito at i-play ito sa iyong tainga." Tumanggaw si Luan Baifeng na may pag-aalala, ngunit inaabangan na niya ang pagsubok na ito. Dahil ang mga kahangahangang artifact ay ginawa niya, natural na gusto niyang malaman kung gagana ang mga item na ito ayon sa nilalayon. Dati silang nagsagawa ng isang eksperimento at nakumpirma na walang problema sa kanilang pag-andar, ngunit iyon ay pagsubok lamang pagkatapos ng lahat. Wala silang tiwala na matagumpay nilang mailipat ang isang malaking ore star.
Hindi iyon ang unang beses na binisita ni Yang Kai ang inner region ng Black Territory, kung saan mayroong nakakatakot na puwersa na maaaring magwasak sa miniature universe ng isang tao. Habang lumalalim ang isang tao, mas mabilis na maaalis ang pamana ng kanilang miniature universe. Sa sinabi nito, si Yang Kai ay nagkaroon ng Toe-Earring Evergreen, upang maitaboy niya ang puwersang ito at maabot ang isang lugar na hindi maabot ng karamihan ng mga tao. Makalipas ang mahigit 10 araw, naramdaman niyang naabot na niya ang kanyang limitasyon, at kung lalayo pa siya, kahit ang kanyang Toe-Earring Evergreen ay hindi siya nagawang protektahan. Matapos makahanap ng Ore Star, sinimulan niya ang kanyang paghahanda. Kinuha niya ang 8 Void Yang Mirrors na dala niya. Sa pagsasaayos ng 8 trigrams na Chen, Kun, Jin, Zon, Kan, Li, Jen, at Dui, inilagay niya ang mga ito sa paligid ng Ore Star. Pagkatapos ay umupo siya sa Chen spot at nagsagawa ng iba't ibang handsil. Habang umaalon-alon ang Space Principles, sumigaw siya. Activate. Sa susunod na sandali, ang 8 Void Yang Mirrors ay nagsimulang manginig at umuugong. Ang mga sinag ng mga ilaw ay bumaril mula sa array boards at konektado sa isa't isa. Sa isang kisap mata, lahat ng 8 Void Yang Mirrors ay nalink. Mula sa isang bird's eye view, makikita na ang 8 array board ay nabuo sa isang octagonal na hola, at sa gitna ng hola ay ang Ore Star na pinili ni Yang Kai. Higit pa rito, ang 8 array board na konektado ay nabuo din sa isang malaking space array. Kasabay nito, matiyagang naghihintay si Luan Baifeng sa kawalan sa paligid ng Black Territory. Ang 8 Void Yin Mirrors ay kinokontrol ng 8 5th Grade Heaven Opening Realm Masters, at inilagay din ayon sa kaayusan ng 8 trigrams. Dumating ang isang sandali nang ang 8 Void Yin Mirrors ay nagsimulang manginig at umuugong. Habang kumikislap ang mga sinag ng liwanag sa mga mata ng lahat, isang malaking projection ang lumitaw sa loob ng perimeter ng Void Yin Mirrors. Iyon ang projection ng Ore Star na pinili ni Yang Kai. Iyon ay eksaktong parehong laki, ngunit ito ay isang ilusyon lamang. Napakunot ang noo ni Luan Baifeng at sumigaw. Kumilos ayon sa plano. Ang 5th Grade Masters na kumokontrol sa array boards ay hindi maglalakas loob na magpabiya habang pinapasok nila ang kanilang World Force sa array boards sa naaangkop na pagkakasunod-sunod. Ang bawat Void Yin Mirror ay kailangang nakasync sa katumbas na Void Yang Mirror sa panig ni Yang Kai. Sa inner region ng Black Territory, na may madilim na tingin, si Yang Kai ay tila nalampasan ang kalawakan at nakita kung ano ang nangyayari sa lugar ni Luan Baifeng. Pagkatapos ay gumamit siya ng ibang handsil at sumigaw. Lock. Habang umaalon-alon ang Space Principles, ang 16 na Void Yin Yang Mirrors ay kumikislap at naging ethereal sa parehong oras, na para bang mawawala ang mga ito anumang oras. Iniabot ni Yang Kai ang kanyang kamay na may pinakaseryosong ekspresyon na naramdaman niya at habang binabaliktad niya ang kanyang palad, sumigaw siya. Bumalik ka. Isang marahas na puwersa ang sumabog habang ang 8 array board ay naging malabo at pagkatapos ay naging matatag. Tumigil na rin sila sa pag-iling at paghum. Ang Ore Star, na orihinal na nakulong ng hola na nabuo mula sa 8 array boards, ay biglang nawala. Sa paligid ng Black Territory, si Luan Baifeng ay tulala na tumingin sa higanteng Ore Star na biglang lumitaw sa kanyang harapan. Bagamat alam na niya na ito ang kalalabasan, nagulat pa rin siya nang makita niya ang tanawin. Antong hininga siya, gumana ito. Sa kabila ng katotohanan na may distansyang bilyon-bilyon at bilyong kilometro sa pagitan nila, matagumpay na nailipat ni Yang Kai ang Ore Star sa lugar na ito gamit ang Void Yin Yang Mirrors. Siya ay gumawa ng isang gawa na medyo kahanga-hanga. Si Jin Pang, na nakatayo sa tabi ni Luan Baifeng, ay lumunok habang mukhang namangha sa hitsura ng Ore Star at likas na nagtanong. Paano niya ito nagawa? Bagamat siya ay isang makaranasang 5th Grade Master, hindi pa rin kapanipaniwala sa kanya ang nakikita sa kanyang mga mata. Bago ang araw na ito, kung sino man ang nagsabi sa kanya na ang isang malaking Ore Star ay maaaring ilipat mula sa isang lugar patungo sa isa pa sa isang iglap, hindi siya maniniwala sa kanya. May limitasyon ang lakas ng tao. Kahit na ang maalamat na 9th Grade Masters ay hindi makakagawa ng ganito. Gayunpaman, nangyari ito sa harap ng kanyang mga mata. Napangiti si Luan Baifeng dahil tila siya ay nasa isang masayang mood. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya. Ang taong iyon ay gumugol ng maraming taon sa pagbuo nitong Void Yin Yang Mirrors, na isang angkop na pangalan. Nasa gilid niya ang Yang Mirrors habang nasa side namin si Yin Mirrors. Kasabay ng kanyang space secret techniques, binaliktad niya ang salamin, ipinadala ang nasa gilid niya sa gilid natin. Si Jin Pang ay tila naguguluhan dahil halatang hindi niya ito naiintindihan. Nakangiting sinabi ni Luan Baifeng. Kunin ang iyong kamay bilang halimbawa.
Kung kukuha ka ng isang bagay sa iyong kamay, ito ngayon ay nakaharap sa ibaba. Pagkatapos mong i-flip ang iyong kamay, ang bagay ay haharap na ngayon. Sinabi ng isang nanginginig na si Zinpang. Talagang napakatalino ni Warden at Sir. Hindi ako magiging match sa inyong dalawa. Kung gaya nga ng sinabi mo, ibig sabihin ba nitong 8 array board na kasama natin ngayon ay ang mga young mirrors na dinala ni Master Dati? Nakangiting sumagot si Luan Baifeng. Mukhang hindi ka naman masyadong tanga. Mayroong 2 panig sa salamin, na sina Yin at Yang. Ang 16 na array board ay ginamit para sa pagpoposisyon. Sa kanilang pag-flip, hindi lamang ang Ore Star ang inilipat sa lugar na ito, ngunit ang Yin mirrors at Yang mirrors ay nagpalitan din ng mga lokasyon. Dati nang kinuha ni Yang Kai ang Yang mirrors at iniwan ang Yin mirrors. Dahil dito, nasa tabi niya na ngayon ang Yin mirrors. Natahimik sandali si Zinpang. Kahit na hindi siya nagbitiw noong iniwan niya ang kanyang pangalan sa loyalty list noong nakaraan, sa tingin niya ngayon ay hindi talaga siya katugman ni Yang Kai sa anumang aspeto. Hindi naman nakakatakot na magtrabaho sa ilalim ng isang tulad niya. Higit pa rito, ang konsepto ng Void Yin Yang mirrors ay talagang kahanga-hanga. Ang bagay na ibinigay ni Luan Baifeng kay Yang Kai 3 taon na ang nakakaraan ay isang draft lamang ng space array. Kung gagawin nila ito ayon sa kanyang orihinal na disenyo, magkakaroon din ng ilang mga epekto, ngunit hindi ito magiging maginhawa. Ang Void Yin Yang mirrors ay flexible dahil ang holo na ginamit para i-localize ang Ore Stars ay ganap na nababagay. Walang alinlangan na ito ay mas mahusay kaysa sa kanyang orihinal na static na space array. Ang 5th grade masters, na kumokontrol sa 8 array boards, ay nasa tulala pa rin, kaya mabilis na sinampal sila ni Luan Baifeng. Huwag na kayong mangarap at humanda. Malapit nang dumating ang susunod na Ore Star. Noon na nagsimulang maghanda ang 8 sa kanilang pagtanggal ng kani-kanilang array board at lumipad sa isa pang bakanteng espasyo bago muling itayo ang mga ito. Sa loob lamang ng 10 araw, isa pang malaking projection ang lumitaw sa loob ng Void Yang mirrors. Sa naunang karanasan, ang 8 sa kanila ay nagsimulang gumawa ng hakbang nang hindi kailangan ni Luan Baifeng na magutos. Ilang sandali pa, nang magsimulang kumikinang ang array boards, ang isa pang Ore Star na kasing laki ng nauna ay biglang inilipat sa lugar na ito. Sa kabilang banda, ilang daang Ore Slave na ang Dam Alloy patungo sa unang Ore Star na inilipat sa lugar na ito at nagsimulang magmina ng Black Stones. Marshall Peak, Kabanata 4635. Great Evolution Territory. Bawat 10 araw hanggang kalahating buwan ay magkakaroon ng Ore Star, na orihinal na mula sa inner region ng Black Territory, na inilipat sa periphery. Sa loob lamang ng 1 taon, ang orihinal na walang laman na paligid ay napuno na ngayon ng higit sa 30 Ore Star na may iba't ibang laki. Ang ganitong uri ng halaga ay isang patak lamang sa karagatan kumpara sa mga reserba sa buong Black Territory. Gayunpaman, walang sino man ang mamaliitin ang mga mapagkukunan na maaaring gawin ng mahigit 30 Ore Stars. Noong una ay nasa kailaliman sila ng Black Prison, kaya napakahirap na minahin ang mga ito dahil kahit ang 6th grade or slave ay hindi nakarating ng ligtas sa lokasyong iyon. Gayunpaman, gumamit si Yang Kai ng isang nakamamanghang hakbang upang ilipat sila sa isang ligtas na lugar tulad ng paligid. Noong nagbalik dati si Yang Kai ng Ore Star na kalahati ng karaniwang sukat, pinahintulutan nito ang mga alipin ng ore sa Black Territory na magpatuloy sa pagmimina sa loob ng ilang taon. Ngayon na mayroong higit sa 30 Ore Stars, sapat na para sa kanila na minahan ang mga bituin na ito sa loob ng 100 taon. Kung ang Void Yin Yang mirrors ay hindi nagpakita ng mga senyales ng pagkasira, si Yang Kai ay nakapagdala ng higit pang mga Ore Stars. Gayunpaman, sa nakalipas na taon, ang padalos-dalos na ginawang Void Yin Yang mirrors ay kailangang tiisin ang presyon ng paglipat ng maraming naglalakihang Ore Stars. Nagsimulang lumitaw ang mga bitek na may iba't ibang laki sa 16 na array board, at kung magpapatuloy ito, maaaring maghiwalay ang mga ito anumang oras. Ang mga bagay na ito ay napakamahal dahil ang bawat isa sa kanila ay nagkakahalaga ng 3 bilyong heaven opening pills. Walang puso si Yang Kai na makita silang nasira. Bagamat hindi pa rin siya nasisiyahan sa kanyang kasalukuyang paghatak, maaari lamang siyang umalis sa inner region ng Black Territory. Sa kanyang pagbabalik, nakita niya ang malalaking Ore Stars na umaaligid sa paligid. Nang mapagtanto niya na ilang daang heaven opening realm or slave ay gumagawa na sa unang Ore Star na dinala niya pabalik, siya ay natuwa. Mayaman sa resources ang Ore Stars na pinabalik mo. Sa ngayon, nakahanap na tayo ng higit sa 30 6th grade na materyales. Mayroong kahit na 2 6th grade yang element na materyales at 3 yin element na materyales. Bukod pa rito, may ilang libong materyales na mas mababa sa 6th grade.
Ulat ni Luan Baifeng habang sinasamahan si Yang Kai upang tingnan ang unang All-Star. Tumanggo si Yang Kai. Sulit ang lahat ng pagsisikap. Nakangiting sumagot si Luan Baifeng. Sa kabila nito, aabutin pa ng 20 taon bago natin mabayaran ang gastos sa pagpino sa Void Yin Yang Mirrors. Okay lang basta bawiin natin. Habang sumusulong sila, ang mga aliping or ay magalang na sumaludo kina Yang Kai at Luan Baifeng. Makalipas ang kalahating araw, tumigil si Yang Kai at sinabing, "Iiwan ko ang lugar na ito sa iyo. Tandaan lamang na ipadala ang mga nakuhang materyales sa Voidland tuwing 2 hanggang 3 taon." "Nakuha ko." Sagot ni Luan Baifeng, pagkatapos ay sinulyapan siya. "Saan ka pupunta?" Matapos itong pag-isipan, nagpa siya si Yang Kai na huwag itago ito sa kanya. "Hihilingin ko sa isang senior expert na gumawa ng isang bagay para sa akin, pagkatapos ay pupunta ako sa Shattered Heaven. Kung sino man sa Voidland ang magtanong tungkol dito, maaari mo lang sabihin sa kanila ang totoo. Ang Shattered Heaven ay hindi isang mabait na lugar. Huwag kang papatayin doon at kaladkarin mo ako papunta doon." Sumimangot si Luan Baifeng. Ngumiti si Yang Kai at humakbang pasulong habang ang kanyang figure ay mabilis na kumupas. Mayroong hindi mabilang na Great Territories sa 3,000 worlds. Ang bawat Great Territory ay pinangalanan sa pinakamakapangyarihang dakilang puwersa sa lugar na iyon, maliban sa ilang malalayong Great Territories na mayroon lamang mga generic na identifier, walang pagbubukod. Gayunpaman, ang bawat dakilang puwersa ay babangon at bababa, tulad ng kung paano ang isang tao ay magkakasakit at mamatay sa katandaan. Ang isang Great Territory ay maaaring ipandulon sa isang dakilang puwersa dahil ito ang pinakamakapangyarihan, ngunit kapag ang dakilang puwersang ito ay nawasak at napalitan, ang Great Territory ay bibigyan ng ibang pangalan. Nang palitan ng Voidland ang Seven Wonders Land sa nakaraan, naging Void Territory ang Seven Wonders Territory. Sa makatuwid, ang pangalan sa pinakabagong universe chart ay babaguhin, habang ang mga may-ari ng mas lumang universe chart ay maaaring ma-update ang mga ito o mano-manong baguhin ito. Sa sinabi nito, mayroon talagang isang pagbubukod. Sa Great Evolution Territory, ang pinakamakapangyarihang dakilang puwersa ay di umano'y Heavenly Marshal Hall. Ang dakilang puwersang ito ay higit na malakas kaysa sa orihinal na Seven Wonders Land dahil mayroong 6th Grade Heaven Opening Realm Master na umaako sa utos nito. Kumbaga, ang Great Territory kung saan matatagpuan ang Heavenly Marshal Hall ay dapat pangalanan na Heavenly Marshal Territory. Gayunpaman, mula noong sinaunang panahon, ang pangalan ng Great Territory na ito ay hindi kailanman nabago sa universe charts. Ito ay palaging Great Evolution Territory. Ang mga mula sa Heavenly Marshal Hall ay tiyak na hindi nasisiyahan dito. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng pangalan sa Great Territory ayon sa kanilang sariling sekta, ito ay magiging isang mahusay na paraan para sa kanila na gawing popular ang kanilang mga sarili. Malawak ang 3,000 mundo, at kahit na hindi mahina ang Heavenly Marshal Hall, hindi pa rin ito maihahambing sa mga tunay na behemoth. Bagamat nagkaroon sila ng gininto ang pagkakataon na gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili, ang kanilang hiling ay hindi napagbigyan kaya naman hindi sila nasisiyahan. Sa makatuwid, paulit-ulit na binisita ng mga cultivator ng Heavenly Marshal Hall ang Forces Union at nakipagtalo sa kanila sa pag-asang mapalitan nila ang Great Evolution Territory sa Heavenly Marshal Territory kapag gumagawa ng universe charts. Ang lahat ng universe charts sa 3,000 worlds ay ginawa ng Forces Union, na sinuportahan ng isa sa 36 na Cave Heavens. Ang kanilang mga tindahan ay matatagpuan sa lahat ng mga pangunahing Star Cities, kabilang ang Void Star City at ang bagong itinayong High Heaven Star City. Pagkatapos ng lahat, ito ay lubhang hindi maginhawa upang lumipat sa paligid ng 3,000 mundo ng walang universe chart. Sa makatuwid, hanggat may pera ang isang cultivator, bibili sila ng universe chart. Ang Forces Union ay gumawa ng malaking halaga sa negosyong ito. Hindi mahirap pumasok sa Forces Union, isa itong business entity kung tutuusin. Ang mga mula sa Heavenly Marshal Hall ay bumisita sa Forces Union ng hindi mabilang na beses, ngunit ang pangalang Great Evolution Territory ay palaging nananatili sa bagong universe charts. Hindi kailanman nagkaroon ng pagbabago. Dahil dito, nagalit ang mga tao mula sa Heavenly Marshal Hall. Gayunpaman, sila ay mas mahina kaysa sa kabilang partido, kaya't wala silang magagawa. Gayunpaman, may isang bagay na hindi nila naiintindihan. Walang malaking puwersa sa Great Evolution Territory na may kinalaman sa pamagat na Great Evolution, ngayon, kaya bakit napakahirap para sa kanila na baguhin ang pangalan.
Ilang daang taon na ang nakalilipas, halos pinalitan ng Heavenly Marshal Hall ang pangalan nito sa Great Evolution Sect upang samantalahin ang pangalang Great Evolution Territory. Gayunpaman, hindi nila nakalimutan ang pagsusumikap na ginawa ng kanilang mga ninuno sa pagtatayo ng kanilang sect, kaya sa huli ay nagpasya silang huwag magpalat ng pangalang ito. Gayunpaman, malikhain silang lumikha ng Heavenly Marshal Hall Great Evolution Branch bilang tahimik na protesta laban sa Forces Union. Kahit na ang Great Evolution Branch ay itinatag, ito ay karaniwang kalahating inabandona. Ang mga mula sa Heavenly Marshal Hall ay gumastos ng malaking halaga ng manpower at resources sa proyektong ito, ngunit nagawa lang nilang mag-alaga ng ilang 4th grade Heaven Opening Realm Masters. Ang mga Elder, na sa una ay may mataas na pag-asa para sa Great Evolution Branch, ay unti-unting nawalan ng interes. Habang dinadaanan ni Yang Kai ang ruta sa kanyang isipan, nagpunta siya mula sa Black Territory patungo sa Great Evolution Territory at nakarating sa isang partikular na lugar sa kawalan. Minsan na siyang nakapunta sa lugar na ito, ngunit ang Lady Boss ang nagdala sa kanya dito. Kahit mag-isa siya sa pagkakataong ito, hindi siya naligaw ng landas. Matapos ituwid ang kanyang mukha, ikinuyom niya ang kanyang kamao at sumigaw. Binabati ng Voidland Yang Kai si Senior Mafan. Patawarin mo ako sa pang-iistorbo ko sa iyo. Walang sumagot sa kanya mula sa kawalan habang matiyag ang naghihintay. Pagkatapos niyang maghintay ng 1 oras, 2 oras, at pagkatapos ng buong araw, wala pa ring sumasagot sa kanya. Napangiti si Yang Kai. Kahit na nasaksihan niya ang masamang ugali ni Senior Mafan noong nakipagtagpo siya sa Lady Boss dati, at pakiramdam niya ay tatanggihan siya sa pagkakataong ito, nakaramdam pa rin siya ng pagkabigo kapag nangyari iyon. Dahil inaasahan na niya ito, hindi na siya kumibo at pasimpleng umupo na naka-cross legs. Naniniwala siya na si Senior Mafan ay maantig sa kanyang sinseridad. Anuman, kailangan niyang makita itong artifact refine ng Grandmaster. Sa katunayan, naiinggit siya sa Heavenly Sword Union dahil sa pagkakaroon ng Heavenly Sword Palace. Hindi lamang ito makakaatake at makakapagtanggol, ngunit maaari rin itong magsilbi bilang artifact ng uri ng paglipad. Ito ay tulad ng isang gumagalaw na palasyo. Kung hindi niya ginamit ang Starbounder Wise World Force at pansamantalang sumulong sa 7th grade, at kasama ang mahigit 1,000 Heaven Opening Realm Masters na nagpapanatili ng malakihang pag-atake sa Heavenly Sword Palace, hindi nila mapipigilan itong gumagalaw na kuta mula sa pagsulong. Kung ang Heavenly Sword Palace ay nakarating sa Star Boundary, ang sitwasyon ay mababaligtad, at si Zuo Quanwei ay nanalo. Sa kabutihang palad, ang Heavenly Sword Palace ay sumabog wala pang 5 milyong kilometro ang layo mula sa Star Boundary kasunod ng isang mahaba at madugong labanan. Masasabing ang Zuo Quanwei ay isang hakbang na lang mula sa tagumpay. Sa oras na iyon, nanumpa si Yang Kai na kung may pagkakataon sa hinaharap, gagawa din siya ng katulad na artifact ng palasyo para sa Voidland, sa ganoong paraan, kapag nahaharap silang muli sa isang bagay tulad ng Heavenly Sword Palace, maaari nilang ipagtanggol ang kanilang sarili sa pinakakaunti. Noong nakipagnegosasyon siya sa Cave Heavens and Paradises dati, hinanap niya ang ilan sa mga high-grade masters ng Privado at tinanong sila kung ang kanilang mga sects, artifact refining grandmasters ay makakatulong sa Voidland na bumuo ng ganoong artifact sa palasyo. Tiyak, maaaring ibigay ng Voidland ang mga materyales at mag-alok ng naaangkop na kabayaran. Nag-alok pa si Yang Kai na ay exempt ang mga tumulong sa kanya sa pagbabayad ng 6th grade na materyales na kinakailangan para kumuha ng mga disipulo mula sa Star Boundary. Gayunpaman, lahat sila ay tinanggihan siya. Si Hong Xiangling mula sa Asher Void Cave Heaven, na gustong mapapangasawa ang kanyang disciple kay Yang Kai, ay nag-alok ng paliwanag. Sinabi niya na kakailanganin ng masyadong maraming oras at lakas upang pinuhin ang ganoong bagay, at kahit na ang Cave Heavens at Paradises ay may kakayahang gawin ito, gagawin lamang nila ito para sa kanilang sariling mga sekta. Hindi nila matugunan ang kanilang sariling mga kahilingan para sa mga naturang artifact, kaya hindi sila nag-aalok ng tulong sa ibang tao. Walang kabuluhan para kay Yang Kai na magtanong anuman ang ipinangako niyang bayad. Pagkatapos ay tinanong ni Yang Kai si Shu Linggang tungkol dito, at ang huli ay nagbigay sa kanya ng katulad na paliwanag. Kung ganoon, maaari lamang siyang sumuko sa paghingi ng tulong sa Cave Heavens and Paradises. Sa halip, nakatuon ang tingin niya kay Grandmaster Mafan. Si Yang Kai ay mayroon pa ring matingkad na alaala ng artifact refine ng Grandmaster na ito. Noong nakaraan, para maisaayos ang 9 Heavenly Layers Grand Array, kailangan nila ng ilang item na ihain bilang array course. Dinala siya ng Lady Boss sa lugar na ito at nakiusap sa artifact refine ng Grandmaster na ito.
Bilang resulta, ang Heavenly Executioner's Sword at ang Heavenly Net Umbrella na inilagay sa 9 Heavenly Layers Grand Array ay ginawa ni Grandmaster Mafan. Sinabi ng Prepritress na si Grandmaster Mafan ay nagmula sa isa sa mga sinaunang paraiso. Gayunpaman, ang kanyang sekta ay wala na. Siya lang ang nabubuhay habang namumuhay sa malalawak na guho nito. Noong panahong iyon, si Yang Kai ay isa lamang Emperor Realm Jr. na kara-rating lang sa 3,000 worlds, kaya kaunti lang ang alam niya tungkol sa Outer Universe. Laking gulat niya na ang isa sa mga paraiso ay nahulog sa nakaraan. Sa pag-alala niya ngayon, napagtanto niya ang maraming bagay na wala sa kanya noon. Walang duda na walang kapantay ang kahusayan ni Grandmaster Mafan sa artifact refining. Sa tulong ng 9 Heavenly Layers Grand Array, na-activate ni Yang Kai ang kapangyarihan ng Heavenly Executioner's Sword at tinalo ang Union Master ng Heavenly Sword Union Kung Feng sa kabila ng pagiging Emperor Realm Jr. noong panahong iyon, na nagpakita na ang Heavenly Executioner's Sword ay talagang hindi kapanipaniwala. Dahil wala sa Cave Heavens and Paradises ang handang tumulong, umaasa lang si Yang Kai na si Grandmaster Mafan ay magpapadalisay ng isang artifact ng palasyo para sa kanya. Gayunpaman, hindi tumugon sa kanya si Grandmaster Mafan. Dahil nakapagdesisyon na si Yang Kai, natural na hindi siya nagmamadali. Habang siya ay nakaupo sa kawalan, kinuha niya ang isa sa Void Yin Yang Mirrors na bahagyang nasira. Ang bagay na ito ay kasing laki ng isang bahay. Hindi sa ayaw ni Yang Kai na gawin itong mas maliit at mas maginhawa, ngunit sa halip ay hindi niya magawa. Siya at si Luan Baifeng ay kakaunti ang alam tungkol sa artifact refining, habang ilan lamang sa 5th grade masters ang may ilang kasanayan dito. Ginawa na nila ang kanilang makakaya upang pinuhin ang kasalukuyang Void Yin Yang Mirrors. Sa kabutihang palad, ang pinakamahalagang bagay ay ang Space Array, hindi ang Void Yin Yang Mirrors mismo, kung hindi sila maaaring nagtagumpay sa paglipat ng Ore Stars sa Black Territory. Martial Peak, Kabanata 4636. Pagtangging tumulong. Ngayon, may bitik na kasing lapad ng isang daliri at ilang dosenang sentimetro ang haba sa array board na ito na kasing laki ng isang bahay. Iyon ay dahil ito ay labis na nagamit dati. Pagkatapos suriin ito ng ilang sandali, si Yang Kai ay naglabas ng ilang bihirang ores at pinaandar ang kanyang Golden Crow True Fire sa pagtatangkang ayusin ito. Gayunpaman, siya ay isang baguhan sa artifact refining, kaya paano niya ito dapat ayusin? Makalipas ang ilang araw, sa halip na ayusin, lumawak ang crack. Napakamot ng ulo si Yang Kai habang hinahabol niya ang isa pang nasirang array board at muling kumilos ng walang ingat. Makalipas ang ilang araw, lumaki na rin ang crack sa pangalawang array board. Noon ay nakuha ni Yang Kai ang pangatlo. Ang taong nagtatago sa kawalan ay hindi na nakayanan dahil sa pakiramdam niya na si Yang Kai ay gumagawa ng higit na pinsala kaysa sa kabutihan sa mga kamanghamanghang artifact. Ang pagbabago-bago ng Space Principles ay biglang naramdaman na nagmumula sa Void, pagkatapos ay umikot ang isang portal sa harap ni Yang Kai. Sa susunod na saglit, isang malaki, ilusyon na kamay ang nag-abot mula sa pag-ikot at direktang hinawakan ang array boards na pinangisda ni Yang Kai pabalik sa Void. Walang intensyon si Yang Kai na makialam habang sumulyap siya sa portal at nakahinga ng maluwag. Pagkatapos ay tumayo siya at humakbang papasok dito. Parang umikot ang mundo sa kanya, at sa sumunod na sandali, nakarating siya sa ibang espasyo. Pagtaas ng kanyang tingin, nakita niya ang maraming bituin na may iba't ibang laki na umaaligid sa kawalan habang umiikot sa isang Great Sun. Ito ay parang isang buong Great Territory. Nang siya ay dumating sa lugar na ito sa unang pagkakataon, siya ay isang mahinang cultivator na walang gaanong karanasan, kaya wala siyang makitang espesyal tungkol sa lugar na ito. Ngayong nakabalik na siya, sa wakas ay may naintindihan na si Yang Kai. Ito ay malinaw na isang selyadong espasyo. Maaaring gumamit ang ilang great expert ng nakamamanghang divine abilities alisin ang lugar na ito mula sa Great Evolution Territory at ihiwalay ito sa labas ng mundo. Masasabing ang lugar na ito ang pundasyon ng Great Evolution Territory, ang mga guho ng Great Evolution Paradise. Iyon ang dahilan kung bakit hindi kailanman binago ng Great Evolution Territory ang pangalan nito. Inakala ng mga mula sa Heavenly Martial Hall na sila ang pinakamakapangyarihan sa Great Evolution Territory, ngunit hindi nila alam na mayroong ganoong isolated territory sa loob ng Great Evolution Territory. Ilang 8th grade Heaven Opening Realm Master lang na nagtutulungan ang makakapag-pull out ng isang section ng Great Evolution Territory at mas ito, at hindi nang walang paggamit ng maraming malalim at makapangyarihang Grand Arrays. Ito ay may isip na ang Great Evolution Paradise ay dapat na tunay na maluwalhati kapag sila ay nasa tuktok ng kanilang kapangyarihan.
Nagtataka si Yang Kai kung bakit biglang bumagsak ang napakalaking puwersa sa 3,000 mundo. Nauna na niyang tinanong si Shu Linggang tungkol dito, dahil tiyak na may nalalaman ang huli, ngunit hindi siya nagbigay ng anumang detalye. Sinabi lang ni Shu Linggang na ang kapalaran ay talagang hindi mahuhulaan. Ang mga ancestor ng Great Evolution Paradise ay kagalang-galang dahil sila ay may katapangan na harapin ang imposible ng ulo. Binanggit ni Yang Kai si Senior Mafan habang nakikipag-chat kay Shu Linggang. Iyon ay kung paano niya nalaman ang ilang impormasyon tungkol sa Great Evolution Paradise. Tindan niya ang aura at nakita niya ang isang may kulay abong matandang lalaki na nakaupo sa lupa habang nakakross ang mga paa. Nasa harap ng matanda ang mga nasirang array board habang sinusuri niya ang mga ito. Senior. Binati siya ni Yang Kai. Noong nakaraan niyang itag kasama ang Lady Boss para makita itong artifact refining Grandmaster, nagkaroon siya ng haka-haka na ang matanda ay isang high-grade Heaven Opening Realm Master. Gayunpaman, mahina siya sa oras na iyon, kaya hindi niya ito makumpirma. Ngayong nakabalik na siya sa lugar na ito bilang 6th grade master, agad niyang napagtanto na tama ang kanyang haka-haka. Si Grandmaster Mafan ay isang 7th grade master, at isa sa pinakatuktok ng 7th grade noon, isang hakbang lang ang layo mula sa 8th grade. Hindi maiwasan ni Yang Kai na humanga sa kanya. Sa kabila ng pagiging high-grade Heaven Opening Realm Master, kinailangan niyang tiisin ang isang buhay ng paghihiwalay upang bantayan ang pundasyon ng kanyang nahulog na sect. Ito ay dapat na isang hindi maisip na pasanin. Tila nagkaroon ng permanenteng kuba ang matanda dahil doon. Alam mo namang hindi ko kayang makitang nasasayang ang ganoong kagandang bagay, kaya kinuha mo sila para akitin ako, di ba? Sinaman ng tingin ni Grandmaster Mafan si Yang Kai. Isang makahulugang ngiti ang ginawa ni Yang Kai. Hindi ako maglalakas loob na gumawa ng ganyang panlilinlang sa iyo, Grandmaster. Itinikom ni Grandmaster Mafan ang kanyang mga labi. Parehas ka lang ng batang babae na iyon, Lan Yuro. Pareho kayong matalino sa nakakainis na paraan. Isang nahihiyang Yang Kai ang sumagot. Maraming salamat sa iyong papuri, Senior. Noong dinala ka niya rito dati, alam kong magkikita pa rin ako sa hinaharap. Napakahirap, na may tuwid na mukha, sumagot si Yang Kai. Nakalimutan mo na ba na may utang akong pabor sa iyo, Senior? Siyempre magkikita pa tayo. Nauna nang hiniling kay Grandmaster Mafan na pinuhin ang Heavenly Executioner's Sword at Heavenly Net Umbrella. Gayunpaman, sa halip na makakuha ng anumang gantimpala, ginawa niyang may utang na loob sa kanya si Yang Kai. Dahil wala siyang dapat bayaran sa harap, direktang sumang-ayon si Yang Kai dito. Si Grandmaster Mafan ay mukhang walang awa habang nakakunot ang noo niyang sinabi. Ano ang silbi ng pagtanggap ng pabor mula sa isang 6th grade master? Sa oras na iyon, nakita ko na mayroon kang kakaibang kakayahan, kaya naisip ko na maaari kang direktang umakyat sa ika-7 grade. Nuji na pala ako. Kinagat ni Yang Kai ang kanyang mga ngipin nang sa wakas ay napagtanto niya kung bakit ang artifact refining Grandmaster na ito ay humingi ng ganoong kahilingan noon. Ito ay dahil naniniwala ang matanda na maaari siyang direktang makapasok sa 7th grade Heaven Opening Realm. Tiyak na gusto rin niyang direktang umakyat sa 7th grade, ngunit ang mga bagay ay hindi natuloy ayon sa plano. Sa huli, napilitan siyang umakyat sa 5th grade sa Shattered Heaven. Bagamat nakakonsumo siya ng isang mid-grade world fruit para makabawi sa ilan sa mga pagkalugi, ang kanyang limitasyon ay ang 8th grade kung walang karagdagang mga pagkakataon. Medyo marami ang mga 8th grade masters sa Cave Heavens at Paradises na iyon. Kahit si Grandmaster Mafan ay posibleng makapasok sa 8th grade sa hinaharap. Totoong wala ng silbi ang pabor ni Yang Kai. Ang 3 pirasong ito ay hindi ang buong larawan. Marami pa, di ba? Tanong ni Grandmaster Mafan. Oo meron. Matalas ang mata mo, Grandmaster. Dali-dali siyang binilisan ni Yang Kai habang hinuhuli niya ang natitirang array boards. Dahil ang artifact refining Grandmaster na ito ay interesado sa mga bagay na madali ang ginawa, natural na masisiyahan siya ni Yang Kai. Ang tanawin ng 16 na bagay na kasing laki ng mga bahay na pinagsama-sama ay medyo kahanga-hanga. Nakakuba, inilagay ni Grandmaster Mafan ang kanyang mga kamay sa likuran niya at naglakad-lakad sa palibot ng array board na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, itinaas niya ang kanyang noo at sinabing. Kahit na ang kanilang pagpipino ay nag-iiwan ng maraming nais, ang konsepto ay medyo mapanlikha. Ginawa mo ba sila? Si Yang Kai ay matapat na sumagot sa kanya. Tumanggo si Grandmaster Mafan. Sa pamamagitan ng pag-flip ng Void Yin-Yang mirrors na ito, maaari mong ilipat ang mga bagay na tinatakan ng mga ito sa Void. Bigla siyang nagpakita ng solemna. Ano ang gusto mong gawin na nangangailangan ng mga mamahaling artifact? Nakangiting sumagot si Yang Kai.
Ilang mga dead stars at or stars. Bahagyang nagulat si Grandmaster Mafan, ngunit hindi nagtagal ay inayos niya ang sarili at sinabi pagkatapos ng isang buntong hininga. Ang mga kabataang tulad mo ay gustong mangarap at gumawa ng walang ingat na pagkilos. Pagkatapos ay ikinaway niya ang kanyang kamay. Ibalik mo sila. Bahagyang nadismaya si Yang Kai na hindi tumulong ang matanda sa pag-aayos ng array boards. Gayunpaman, hindi siya pumunta dito para hilingin sa artifact refine ng Grandmaster na ito na ayusin ang Void Yin Yang Mirrors, kaya hindi niya itinuloy ang bagay na iyon. Pagkatapos ay mabilis niyang iniligpit ang lahat ng labinganam na artifact at sinabi ng may tuwid na mukha. May hiling ako, Senior. Paulit-ulit na umiling si Grandmaster Mafan. Umalis ka na. Hindi ako makikinig sa iyo. Napaluha at tumawa si Yang Kai. Pakiusap, hayaan mo akong tapusin ang aking mga salita kahit papaano, Senior. Ngumiti si Grandmaster Mafan na may matalas na tingin. Wala na akong iba, kaya ang dahilan kung bakit ka pumunta dito ay para hilingin sa akin na pinuhin ang isang artifact. Ang paghihirap ng isang beses ay sapat na. Hindi naman ako tanga, kaya bakit ko uulitin? Sumagot si Yang Kai. Kung may kailangan ka, Senior, makukuha ko ito para sa iyo. Upang maging tapat sa iyo, kahit na mababa ang cultivation nitong Junior, medyo mahalaga na ako ngayon sa 3,000 worlds. Kaya, baka matupad ko ang hiling mo. Oh, napakunot ang noo ni Grandmaster Mafan. Gaano ka kahalaga? Napangiti ang isang guilty si Yang Kai. Depende yan sa kailangan mo. Matapos itong pag-isipan, biglang itinaas ni Grandmaster Mafan ang kanyang kamay at isang patak ng kadiliman ang lumitaw sa itaas ng kanyang palad, na lumalawak na parang tuldok ng tinta. Isang naguguluhan na si Yang Kai ay matamang tumingin dito. Nang makitang walang alam ang binata tungkol dito, mukhang bigo si Grandmaster Mafan. Pagkatapos ay binawi niya ang kanyang kamay nang mawala ang dilim. Pagtalikod niya, winagaway niya ang kamay. Umalis ka na. Hindi na kailangang ibalik ang aking pabor. Kung babalik ka, hindi kita bubuksan ng pinto. Tiyak, hindi siya pakikinggan ni Yang Kai. Dahil sa wakas ay nakapasok na siya sa lugar na ito, kailangan niyang matupad ang kanyang hiling. Bago pumunta sa lugar na ito, napag-isipan niyang hilingin sa artifact refine ng Grandmaster na ito na maging Supreme Elder sa Voidland, ngunit nang makita ang kanyang saloobin ngayon, alam niyang hindi na niya ito dapat isipin. Kailangan pa rin niya itong gawin ng isang artifact ng palasyo para sa kanya. Pagkatapos ay hinabol ni Yang Kai ang matanda at hinikayat siya. Gayunpaman, hindi lang siya pinansin ni Grandmaster Mafan. Bagamat hiniling niya kay Yang Kai na umalis, hindi niya ito direktang pinaalis, tila determinado na hindi man lang kilalanin ang pag-iral ni Yang Kai. Iyon nga ang nangyari sa susunod na 6 na buwan dahil hindi kailanman sumagot sa kanya si Grandmaster Mafan kahit gaano pakasansero at mapanghikayat si Yang Kai. Ang artifact refine ng Grandmaster ay nagpanggap na hindi niya narinig at hindi man lang siya iniwasan ng tingin. Dahil dito, nalungkot si Yang Kai. Sa pag-iisip na maaari niyang sundin ang mga interes ng matanda, sinimulan niyang pangingisda ang mga bihirang bagay mula sa kanyang space ring at small universe upang ipakita sa kanya. Ang matanda ay hindi kailanman nagligtas sa kanila ng isang sulyap, na ang tanging exception ay ang kakaibang purple chi. Sa kabila ng halatang interesado, gayunpaman, nanatili pa rin siyang tahimik. Sa katunayan, wala pa ring ideya si Yang Kai kung ano ang purple chi na ito. Inagaw lang niya ito kay Luan Baifeng kanina. Sa kabilang banda, nakuha ito ni Luan Baifeng mula sa New Great Territory. Matapos agawin ang Purple Chi, inilagay ito ni Yang Kai sa loob ng kanyang miniature universe at hindi ito pinansin. Kung hindi siya nagpasya na mangisda ng ilang bagay upang maakit ang atensyon ni Grandmaster Mafan, nakalimutan na niya ito. Dahil mukhang interesado si Grandmaster Mafan sa Purple Chi, nagpasya si Yang Kai na isuot ang Purple Chi sa paligid ng kanyang mga daliri at ipakita ito sa matanda araw-araw. Gayunpaman, hindi pa rin siya pinansin ni Grandmaster Mafan. Si Yang Kai ay natalo sa laro ng pasensya sa kanya. Sa nakalipas na 6 na buwan, ang matanda ay nagpakita ng kahangahangang determinasyon at determinasyon. Sa nakikita kung gaano katigas ang ulo ng matanda, hindi maiwasan ni Yang Kai na pag-isipang huminto. Pagkatapos ng lahat, ito ay walang kabuluhan na guluhin ang matanda araw-araw. Isang araw, si Yang Kai ay nakaupo sa isang palasyo sa mga guho ng Great Evolution Paradise nang iangat niya ang kanyang noo at tumingin sa isang partikular na direksyon. Sa susunod na sandali, tumakbo siya palabas ng palasyo. Pagtingala niya, nakita niya ang isang sinag ng liwanag na mabilis na papalapit. Sa paghusga mula sa aura, ang tao ay isang 6th grade Heaven Opening Realm Master. Nagulat si Yang Kai sa pagdating ng isang tao sa selyadong lugar na ito. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto niya na may mali.
Nakapasok lamang siya sa lugar na ito pagkatapos buksan ni Grandmaster Mafan ang portal habang ang iba ay hindi nakapasok kahit na gusto nila. Hindi kaya may iba pang residente sa guho ng Great Evolution Paradise bukod sa matanda.